Wala pong iba kundi ang dating IBB President, si Attorney Egon Cayosa. Cayosa, welcome back po. Magandang Good gabi evening, po, attorney. Good evening, magandang gabi po sa ating mga kababayan. Ay naku, uunahin ko na. Kasi siyempre, dahil ilang beses naming naririnig yung pangalan nga ni Colonel Lachica, parang iniisip namin bilang mga layman na, di dapat ipatawag na siya. Oo. At saka willing naman pala siya. Gusto Pero, marinig. pero bakit kaya parang lukewarm or hindi pa ganun kahanda ang prosek na sabihin na, sige, papatawag namin siya. Mukhang hindi na ba talaga kailangan, Attorney Egon, tulad ng pinapalabas sa ibang mga abogado? Maaring kailangan, kaya lang, it is also risky for the prosecution na magtatawag ng kung sino-sinong witness kung wala naman silang control dun sa kanyang sasabihin at wala silang ibang ebidensya o mga dokumento na iwasto yung kanyang sinasabi kung sakasakaling evasive siya, nagsisinungaling, o kaya iba ang kanyang kinukwento. So, siguro, naghihintay muna sila na meron silang mahawakang mga dokumento that will canalize or help restrain yung testimonya o yung tendency ng hostile. Kasi hostile witness ito Kumbaga, kakampi ng kabila. So, kinakailangan meron silang pansangga kung sakasakaling iba o hindi na totoo yung kanyang sinasabi. So, I think they are weighing that risk. Kung meron naman silang may presenta na ibang witness, whether hostile or not, no, yung kakampi nila, to prove the same point, it will be more prudent na wag na nilang isali itong si Colonel Lachica at they will rely on many other more competent or more controllable witnesses in the sense na meron silang ibang ebidensya pag hostile witness ito para panatiliin siya dun sa katotohanan. Ayun. Pero attorney, sakaling hindi nila ipatawag etong si Colonel Lachica at hindi ipatawag ng prosekusyon, yun po bang mga naging salaysay, for example, ni Gina Acosta at ni Ortonio kanina, sasapat ba yun? Masasabi ba natin na merong sufficient na mensaheng ipinarating para ma-convict or kung hindi man, bumigat yung kaso laban kay VP Sara? As it is, kung hindi may explika ng evidence for the defense yung mga irregularities, malinaw na merong basehan. Sapagkat malinaw ho sa batas, dun sa COA circular, kung hindi ka makapag-liquidate ng maayos o kaya nakita ng COA na hindi tama paggamit mo dun sa pondo, yung confidential or intelligence fund, ang presumption, meron ng kaagad legal presumption na ginamit mo yan for your personal benefit. At hindi lang yan yung nasa COA circular. Meron na ring mga naunang desisyon ng Supreme Court na nagsasabing ganun nga ang batas, ganun ang presumption. So, kung hindi ma-explica yan ng maayos ng defense, the presumption stays. At mabigat kasi yung pag-aamin ng dalawang hostile witnesses na mabigat yung pag-aamin ni Acosta na binigay niya bultuhan kay Colonel Lachica. Bawal yun bigat din yung kanyang sinabi na wala naman siya nakita mga resibo, hindi na siya nagtatanong kasi trabaho niya yun Hindi siya pwedeng ipasa sa ibang tao yun kasi yun ang malinaw na trabaho ng Special Disbursement Officer. Hindi niya pwedeng i-delegate. Mabigat din yung kanyang pag-aamin na kaya lang naman niya ginawa ito kahit kung babasahin mo yung circular, labag na ito, hindi na tama dahil utos ng Vice President. So mabigat yon. Itong bagong testigo, yung ASEC ng Vice President, mas lalong lumalim tuloy. Magaling kasi yung pag-direct examination ni Attorney Divina Gracia Nakatulong pa yung mga very pointed questions ni Senator Escudero. So mas lalong tumindi yung direct participation at direct accountability ng Vice President. Okay, attorney, kahapon po, sinasabi nung nakausap namin si Attorney Lulu na maraming mga self-incriminating na nabanggit doon sa naging pahayag ni Gigi Acosta. Kanina po,
Gina Acosta. So kanina po, meron ba kayong mga nakita rin na mga self-incriminating na mga testimonya mula po doon sa Assistant Secretary ng OVP? Meron din, no? Kasi inamin niya na sila gumawa ng mga justifications, sila ang nag-request, at alam din niya na binigay yan kay La Chica nung naglabasan ng mga supporting documents. Alam din niya na walang official receipt, at alam din niya na merong ibang pinaggamitan, mga tables and chairs at mga tree planting na hindi naman dapat, pero pumirma pa rin siya dun sa mga certification na tama ang paggagamit. So, kung mapapatunayan na mali, at there's already a presumption kasi may COA audit finding na yun ang presumption, alinsunod sa batas. Kung hindi nila ma-explain yan satisfactorily, edi mananagot siya administratively and criminally. So itong mga incriminating statements nila Nina Acosta and ni Ortonio kanina, attorney, what impression does it give the senator judges most likely? Enough na ba? Parang yung tanong, no, Chiki, kung enough na ba yung mga lumabas na yan for them to consider yung judgment nila? Or what impression does what impression does it give them? Well, una, as I said, kasi hindi rin tayo pwede mag-prejudge kasi wala pang ebidensya yung kabila eh. Yeah, Pero tama kung rin. assuming hindi na sila magpe-presenta ng ebidensya, ibig sabihin mag-walk out sila o kaya i-waive nila yon, sa tingin ko meron ng sapat eh. Kasi ang dami ng irregularity. Yung bang humingi ng budget ng Intelligence and Confidential Fund, wala pa yung work and financial plan. Yung mga rason nila nung ino-audit sila at may exception ang COA, paiba-iba, nag-a-adjust every time na may pinupuna sa kanila. So yung irregularidad na bultuhang linabas pero binigay sa isang tao lang na hindi naman banded special disbursement officer, nasabit din siya doon. So ang dami ng mga yung walang resibo. Yung iba na ngayon, noon sabi may resibo, pinambili yan ng chairs and tables. Pero ngayon, iba na ang kwento, di ba? Ang sinasabi na ngayon, ay hindi yan pinambili ng chairs and tables. Binigay naming cash yan dun sa agent, pusa, agent, kung ano-ano mga pangalan, di ba? Mary Grace Piatos. At sinabi sa amin, pinambili yung iba ng tables and chairs o kaya medicines. Medyo hindi nakapanipaniwala yan. So, hindi rin natin maisip absent any other satisfactory explanation na siguro or maaring ilatag ng evidence for the defense. Kung wala yon, ang linaw naman na hindi lang iisa, maraming mga irregularities. Pati na yung, nagpaluwal siya ng sariling pera niya. Tapos, reimburse. Bawal na bawal yon dun sa confidential fund. So, mga ito na pag-aamin, sa tingin natin maliit, pag isuma total mo kasi, makikita mo may pattern eh. May pattern. At yung pag-aamin nila sa maliliit na bagay na yan, it puts them really on the spot. Ang maganda lang, siyempre, hindi lang sarili nila ang kanilang, sinasabi nila yung totoo utos, alam ng presidente ito. Ang linaw nga yung tanong ng impeachment court presiding officer, di ba? Lahat ba ito alam ng presidente? Vice President? Alam. Meron ka bang ginawa o sinulat o ginawa na hindi niya alam? Sabi niya, wala ho. So, kinoconnect din nila ang sarili nila sa kanilang boss. That to me is very damaging. Mahihirapan na yung sinasabi ng ilan noon na hindi naman Vice President may sala dyan hanggang sa disbursing officer. Hindi naman niya alam ang nangyayari. She cannot be faulted for that. Yung teorya na yan, talagang out of the picture na. Kasi nga, dalawa na mismo na hostile witnesses, kakampi ng Vice President mismo, ang umamin na at nagsabi, alam niya, siya ang nag-utos. Wala kaming ginagawa na hindi niya alam tungkol sa confidential fund. To me, that is very damaging to the Vice President. Yes, yan yung impression po na tinatanong ko po kanina kung ano yung impression. So, kuwang-kuwa, malinaw na malinaw po.
Kanina po, no, ay na-mention din si former VP Lenny Robredo na walang confidential funds. Nadatnan nila na walang confidential funds nga ng OVP, no, kasi wala nga si VP Lenny confidential funds. Was it important to mention this? Well, legally, hindi masyadong important because hindi naman, meron kasing rule o prinsipyo sa evidence na you cannot be judged faulted for the conduct of others. Kaya lang, para sa optics ng mamamayan, ordinary mamamayan kagaya natin, o lalo na yung mga hindi sanay sa batas o kaya sa proseso ng batas, importante yun para ma-compare nila. Why is that? Kasi meron ding testimony na na-elicit ni Attorney De Vinegracia dito kay ASEC na ito, na sabi niya, pareho yung nakalagay dun sa regular budget ng OVP. Yung bang motherhood statements, yung mga good governance act, di ba? Kinopya din yan, linagay uli dun sa request for intelligence and confidential fund. So parang ang gustong ipihawatig ng kwan at umamin na pareho lang ito, di ba? At wala ngang detalye. So, number one, hindi tamang plano yan. Pangalawa, parang nag-double budget kayo. Meron ng budget dyan, yung opisina, tapos nung humikay ng confidence, pareho pa rin yung linalagay nyo na rason o paggagamitan. So, these things are irregularities, to say the least, na maaring masabi natin, nakita na yan ng COA. Kaya nga, merong basihan yung disallowance ng COA eventually. Yun din, mafo-foreclose na rin yung sinasabi ng iba na hindi pa pwedeng gamitin yan kasi hindi pa final. Nagme-motion for reconsideration pa lang sila. Pero meron ng desisyon COA and Bank na tininay na nga yung appeal eh. So the fact na mag-motion for reconsideration ang Vice President, hindi ibig sabihin babaguhin yan. Unless babaguhin, ay it stands na irregular, disallowed. At kung aakyat man sila sa Supreme Court, kasi karapatan naman nila yan, it will only be an grave abuse of discretion. At dahil inaamin ngayon nung testigo kanina na dumaan ito sa proseso, paiba-iba nga yung kanilang mga rason over time, hindi na rin nila pwedeng sabihin, pinaspasan ito ng COA, walang due process o kaya walang kabase-basehan. So, slowly yung mga maari nilang itayo na depensa, lumiliit. Yung kanilang wiggle room, lumiliit. But of course, we cannot prejudge. Hindi natin alam. Magagaling naman mga abogado niya. Baka meron pa rin silang ibang maipapakita na kanais-nais o kaya kapani-paniwala na eksplanasyon. Attorney, balikan ko lang po yung sinasabi ninyo kanina na hindi pwedeng magpalawal kapag kayong usapin ng confidential funds. Ano po yung nabaviolate nito? At saka, kahit na hindi pa raw siya na-reimburse, di daw siya nabayaran doon sa 150,000. Masakit yun. Bigat nun Hindi Ba't ka parang hindi siya Ewan ko sa pero ako masasaktan ako. Ay, oo naman. Sa Ako ganong din. halaga. Yung iba siguro hindi. At saka medyo mahirap paniwalaan yung gano'n, di ba? Para pag nagpakabayani ka na magbigay ng magpautang tapos hindi mo pa siningil, di ba? So, it is not human nature, di ba? Yung gusto ba nating give him the benefit of the doubt pero hindi ka paniwala. Tanungin niyo sarili niyo kahit sino, di ba? Sinabi lang sa iyo, kulang pera pa tayo. So, hindi humanly, that's not natural, di ba? Pangalawa, mas importante, meron kasing basic principle sa batas at sa ating konstitusyon na walang gagastusin pera ng gobyerno na walang nakabudget, walang appropriations. Basic yan, whether it is OVP, anumang ahensya, national or local, bawal yung gumastos na wala pang appropriations. Pangatlo, malinaw sa COA Circular 2015-01, yung joint circular, bawal mag-reimburse. So bakit ka magpapaluwal? Yung bayarin na kinaklarify kanina ng presiding officer, hindi pwede yung ganon. Bawal yan. Specifically, nasa COA circular at in fundamental principle of accountability of public funds at saka powers of Congress, hindi ka pwedeng mag-commit, mag-obligate ng pera o gastusin ng gobyerno na wala pang na-approve na
na pondo. Diyan, sumobra So, hindi pwedeng, sige, pautangin mo na yan, gawin mo yan, pero babayaran kita later on. Bawal ho kasi yun. Okay. Sige. Ah, kung wala na tayong question tungkol doon sa impeachment kanina, may ipapahabol lang ako kay attorney kasi po hanggang ngayon parang 4 na senador yung hindi mapakita. nagpapakita. Ano po, so kulang. Ngayon pong nasa gitna na tayo ng trial, posible pa ba na mapalitan yung rules? Kasi ang sinasabi po, hindi ba na 2/3 of the senator judges yung dapat na bumoto kung gusto na mapatanggal o manatili itong si VP Sara sa pwesto. Dahil nga po 4 yung hindi natin nakikita, posible pa bang mapalitan yung mga rules sa kalagitnaan ng trial? How can they judge kung hindi napapanood? Oo, yun. Yeah. Or up to the impeachment court na naman po yun. Ilinaw lang natin, ang rule nakasulat sa konstitusyon. 2/3 of all the members of the Senate. Hindi yan pwedeng palitan ng sinumang senador o kaya Senate as a whole, even if they are unanimous, no? So yun ang rule, maliwanag. Yung sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer na 16 yan, opinion niya yon, ilinaw natin. Hindi rule yon. Okay. Walang boto ang Senado doon. So, pwede bang mag-meeting ang mga senador and by majority vote? Hindi, ang tamang pagtingin natin diyan, 2/3 of all the members of the Senate at yung 2/3 maliwanag nasa konstitusyon. Yung 16 wala sa konstitusyon, no absolute number. Ang pag-iisipan na lang, ano ba ang makatarungan at maayos na ibig sabihin na all the members of the Senate. So yun ang kanilang ididiskusyon. At pag sinabi all the members of the Senate, you must relate it to the other sentences of that provision and impeachment. So when that provision talks of members of the Senate, ibig sabihin, members of the Senate who sit and act as judges. Okay. Malinaw. Kasi hindi naman to yung Senate na legislative agenda yung provision. So you interpret it that way. So it is relative, 2/3, hindi mo na pwedeng palitan. All the members, ang mas reasonable at katanggap-tanggap at tamang interpretasyon, pagdating sa korte, wala namang korte na may mga hukom na wala doon, pwedeng bumoto o mabilang sa botohan. Yes. Kahit ang klase sa mundo, bawal yon. Bakit? Yun yung essential basic requirement of due process. Kung ikaw ang nasasakdal, hindi pwede yung wala dyan, makikialam. Kasi it will deny you due process, whether you're the accused or the complainant. Pag wala yung huwes, hindi pwede. Yung Supreme Court nga, 15 yan. Kung merong isa na nag-absent, naka-leave, may sakit, hindi nag-participate, took no part, hindi sa kabilang sa botohan. Kahit anong korte. So whether it is the impeachment court, Supreme Court, or administrative body, basic fundamental rule of due process and fairness yan, di ba? Wala na, halimbawa, yung referee sa basketball, sa barangay, merong 3, pero yung isa wala doon, na nasa ibang pero pwede ba siya mag-referee? Hindi kasi wala siya doon. Hindi niya nakikita, hindi siya nagpaparti. Ganun lang ho kasimple yan. So, sa tingin ko, pwede pa rin nilang baguhin yan. Plus ito, lastly, ang ating konstitusyon at anumang batas, pag ini-interpret, tinitignan mo na ito hindi inutil in all instances. Kasi nga, halimbawa, na-disgrasya na wala yung siyam dun sa mga senador. Di ang natira lang 15. Ibig ba sabihin, wala nang impeachment court? Oo nga. Hindi pwede yun. Meron pa rin. Kaya lang, 2/3 ng 15 kinakailangang bumoto for conviction para maging valid. So, yun, yung constitution ho natin, hindi static. It covers practically all situations at hindi pwedeng interpret mo yan na 16. Wala namang nakalagay na 16 o kaya interpretation na pagdating ng ibang circumstance na hindi naman natin ma-foresee pero posible, maging inutil yung konstitusyon. Okay. So because of this reasoning ng mga prinsipyo, sa aking personal na opinion at this is shared by many others na pinag-aaralan ng batas at ang konstitusyon, ay sinasabi namin na
2/3 of all the members of the Senate na Present. umupo bilang mga hukom.